Magbubuhos na nga sa sahig dito sa first floor ng abandoned building na gagawin nating bahay. Ilang araw na nga ang lumipas. Marami na rin ang nangyari. At sa wakas nga ngayong araw na to ay magkakaroon na ng semento na sahig dito sa ating first floor. Kung mapapansin nyo dito sa video na to, marami na ding part dito sa first floor natin. Ang natapos na mag-finishing sa mga wall. Kaya naman sinisimulan na naman nila ang pagbuhos ng semento sa sahig natin. Before nga sila nagsemento, naglagay pa sila ng mga maliliit na bato at saka naglagay sila ng bakal sa ilalim. Hindi na nga natin ito na videohan sa kadahilanan na ang dami nating nilalakad at pabigla-bigla lang yung pagpunta namin dito para mag-video sa update natin dito sa bahay natin. May natapos na nga isang kwarto dito. Pwedeng-pwede na tong tulugan ba? Sa totoo lang, kung walang nagtatrabaho talaga dito, mag-go ako na matulog dito. Natutulog nga kami sa tent lang dito pa kaya. Halos sa isang video nga na ina-upload natin ay dugtong-dugtong na yung mga clip sa loob ng 2 araw o 3 araw. Since hindi talaga tayo nagpapalagi dito, mahirap din kasi na uubusin natin ang oras natin sa pagbantay sa mga nagtatrabaho dito na may ibang bagay naman tayo na pwedeng gawin para maging productive yung araw natin. Alam nyo naman kami ni Norme, naghahanap talaga kami ng paraan para kahit papano ay maging productive kami kahit sobrang busy yung mga nagtatrabaho dito para sa bahay natin. Syempre kahit napagawa na tayo ng bahay, hindi pwede na maging kampante lang tayo at hindi mag-grind para sa future na plans naman natin. Honestly, hindi din talaga basta-basta ang magpapabahay. Yun bang kahit may budget ka na, kailangan din talaga may extra pa. Kasi sa panahon ngayon, sobrang mahal na talaga ng gastusin sa pagpagawa ng bahay. Hindi talaga pwede na sakto lang. Sabi nga nila, habang tumatagal, nagmamahal yung presyo ng mga materyales. Kung sana lang talaga nakaipon tayo ng mga nakaraang taon at nakapagbahay talaga tayo agad, hindi tayo makakagastos ng malaki. Ganun ba yun? Ang makakasagot lang talaga niya ay yung gumagawa ng mga bahay or naging contractor. Wala din naman talaga tayong ibang choice kundi bumili talaga ng materyales kasi kung hindi tayo bibili, hindi mabubuo tong bahay natin. Hindi naman tayo marunong mag-DIY ng bakal, semento or ibang materyales. Pero at least ang kagandahan din, hindi pahirapan yung mga materyales dito sa lugar namin. Kasi nga may mga lugar naman talaga dito sa Pilipinas na limited pa yung mga materyales at kailangan pang bumiyahe ng malayo para makabili ng mga materyales. At for sure, pag ganun yung mga sitwasyon, dagdag din yon sa expenses sa pagpabahay. At dito nga, kung mapapansin nyo sa video, kinuha na nila yung mga hollow blocks na nasa taas na madali na lang mapudpod at pinalitan nila ng mga bago. May ibang part din dyan na pinalitan nila ng mga bakal. Gusto nga lang din namin mapasalamat sa mga taong nagko-comment at concern dito sa sitwasyon ng abandoned building na nabili natin. Nung sumunod na araw nga, dumating tong mixer para mas maging mabilis yung pagbuhos nila ng semento sa flooring natin. At dumating na din tong mga kahoy na in-order para gawing damba. Kahit nga sobrang daming damba na dito sa bahay natin, syempre kailangan din talaga nilang siguraduhin na safe sila habang ginagawa yung bahay natin. Flex ko nga lang din tong kwarto na tapos na pwedeng-pwede na talagang matulugan. Wala din naman problema sa amin kung dito sila matutulog. As long as komportable sila at safe sila. Dito din sa may kusina ay nagpre-prepare na para magbuhos na din dito. Kasi nga tapos na tayo sa mga kwarto. Dati akala ko talaga pag magbubuhos sa sahig ay diretsong buhos na. Pero mali ako, kailangan pa rin pala talaga ng preparation tulad nito. At least diba sa papagawa natin ng bahay, hindi man tayo ang gumawa, may mga natututunan din tayo. Na at least sa ibang bagay may idea na din tayo paano gawin. Kasi si Normie mag-DIY na daw siya ng bahay sa susunod. Pero syempre joke lang, uy, wag kang seryoso dyan. At ito na nga yung prepare nila sir, sobrang dami ng prepare nila para masahin. Pero para to sa taas ha, wait ka lang dyan.